Good morning sa Pilipinas. Good afternoon here in Edmonton. We're here at Secord Park together with my daughter. There she is. Maybe many of you asking some question in your mind na bakit kami bumili ng maaga ng sasakyan. Na we've been 2 months only here sa Canada. So one of the factor bakit bumili kami ng sasakyan is because sayang yung lisensya ko. No, joke. That's a joke. One of the factor talaga is yung work. Yung work ko kasing nakuha is hindi accessible yung mga public transport dun sa lugar. And hindi siya sa Edmonton. Sa iba siyang not a province. Sa ibang sa iba siyang province ng Alberta. Border siya, border. It's around malapit lang naman, it's around only 10 kilometers away from the house of my brother-in-law na tinutuluyan namin. It's about only 10 minutes drive, 10 maximum 15 minutes drive. It depende sa sitwasyon sa kalsada. So, yun yung factor, one of the factor na bakit kami bumili ng sasakyan ng maaga. Kasi hindi nga siya accessible sa mga public transport and pag nag-Uber ka naman is around $30 to $35 one way. So, ang bigat diba sa 1 month? Siguro nasa $1,400 ang kailangan mo para sa 1 month mo. And then yun talaga yung factor. Wala nang iba, yun lang talaga kasi kung nakakuha ko ng trabaho na malapit at accessible sa public transport, I will not buy a car. Gagawin ko din mag-ipon muna bago kumuha ng sasakyan. But ang natin, nakakuha tayo ng medyo malayo. And also ang sasakyan naman kasi dito is necessity naman. Kailangan talaga ng tao yan dito from point A to point B para maaga ka o mabilis ka makarating. So ayun, kaya kami muna kumuha ng sasakyan dahil sa work related. Kaya talaga siya kumuha kami ng sasakyan. Then kung may tanong pa kayo kung bakit hindi kotse, bakit SUV yung binili, actually consider namin to buy a car na second hand. It's a little bit cheap. But isa rin sa consider namin why do we buy SUV is yung parang yung gusto na namin, di ba? Pag kung bibili ka man lang ng sasakyan tapos babayaran mo ng 6 years, 7 years, parang mas maganda na yung gusto mo talaga. Even second hand, kahit second hand. So that's why we get that 2021 Chevrolet Equinox Midnight Gray all-wheel drive LT. Hindi man siya yung high-end ng Equinox because the high-end is Equinox Premier Sports Edition. Yun yung high-end. Sumunod siya. So sa next video ko, i-feature ko naman sa inyo yung sasakyan na kinuha namin. So pag-usapan muna natin to. Yung bakit kami kumuha ng sasakyan at kung paano kumuha ng sasakyan dito sa Canada. So yun nasabi ko na sa inyo na kung bakit kami kumuha ng sasakyan. Tapos saan ba kami kumuha ng sasakyan? Kumuha kami ng sasakyan sa kakilala ng mga bayaw ko na what you call this? Na agent sa Honda. Kaya yung pumunta nga kami doon and then nag-inquire doon sa agent sa Honda. Gabi na kami pumunta doon. So ang ang pwedeng mangyari is mag-down ka ng 10% kung wala kang kaumbisable lang sa trabaho, bago ka lang dito, yun yung mga consideration kung bakit medyo mahirap din kumuha ng sasakyan. Sa mga requirements nun, pag gano'n ang sitwasyon mo, ang requirements nila dalawa na pwede mong, by option, option. Una, mag-down ka ng 10%.
At 50-50 rin kung maano ka sa bangko, kung ma-approve ka sa bangko. Pangalawa na magandang option is magkaroon ka ng co-borrower or magkaroon ka ng guarantor. So yun nga, yung kinonsider namin yung nag-guarantor yung asawa ng bayaw ko. Thanks to her, thanks to may bayaw, dahil sa kanila nakakuha kami ng sakyan. Nagtitiwala sila sa amin. So yun, ginarantoran kami dun sa sasakyan. So yun nga, naghanap sila ng bangko na a-approve dun sa financing na para sa amin. So the next day bumalik kami, pirmahan niya. Next day pumirma kami, yung ganyan. Na-approve na kami. Then pagdating mo doon, mabibigla ka kasi yung pinag-usapan yung price ng bi-weekly nyo medyo tumaas. So explain niya kung bakit tumaas, kasi dinagdagan ng ganito, ganyan. So kailangan pagka ganun, maraming dagdag. Pinili namin is yung extended warranty, 4 years, and then warranty sa gulong tsaka sa mags, and then ano pa ba? Yun, undercoating kasi dito nag-snow nga. Tapos pagka para matunaw na mabilis yung snow, nilalagyan nila ng asin yung buong street. So isa sa mga factor yun kung bakit mabilis kalawangin mga sasakyan dito. Ano pa ba? Yung paglilinis ng ng mga leather seat doon. Tapos yun. Then yun nga, pagkatapos noon, kung minsan nakita nyo sa mga video ko na bakit meron akong dinadrive na na Kia Sportage na SUV, dahil yung araw na yon. Kasi yung araw na yon, dahil hindi nga namin pwedeng makuha yung Equinox pa kasi marami pang gagawin, mag-change oil or something like that. Nagpahiram si Honda ng ng sasakyan sa amin. So yun yung pinahiram nila sa amin, yung Kia Sportage. So hiniram ko yun, then I use it for about 2 days. Tapos tinawagan na nila, huli kami para okay na yung kotse, ayos na. So kinuha na namin, nakuha na namin siya after at yung 2 days na iniram ko yung pinahiram sa akin yung Kia Sportage. So ayun, yun ang mga requirements na kailangan ng bangko para maka-approve ka ng dealership para ma-approve yung mo. Dalawa lang yung hiningin, pwede mong gawin. Mag-down ka ng 10% or magkaroon ka ng guarantor sa mga good creditors na mga kamag-anak. Yun. So yung price nga ng sasakyan is medyo mataas din dito kasi ang per month namin dun sa not per month, bi-weekly, it means every 2 weeks, is around $280 $290. Ang pinakamabigat yung insurance is around $400 yung insurance per month. I'm sorry, per month. Diyan sa Pilipinas, per year. Dito, per month. Per month ang insurance dito. Ang medyo mura lang dito is yung registration, yung pagkuha ng plaka. $100 lang. Per year na yun. Tapos, pwede ka magpa-customize ng, ng plate, license plate. Pero it will cost you around $200. So ayun, sinabi ko na sa inyo yung bakit kami kumuha ng medyo maagang sasakyan. 2 months pa lang kami dito, kumuha kami ng sasakyan na kagad. Tapos sinabi ko rin sa inyo yung mga requirements o paano makakuha ng sasakyan. Para sa mga nagbabalak pumunta rito, yun po yung requirements para makakuha kayo ng sasakyan. First, the license. Tapos you have 2 choices. Hindi ko alam sa iba, sa Honda dealership lang to. I don't know the other dealership. Ang inano nga sa amin, consider na magbagay ka ng 10% or magkaroon ng guarantor para mas mabilis yung
ng bangko. Pag-approve ba? So, yung pinili namin, nagkaroon kami ng guarantor. Yun. Sorry. So, ayun. Kung pupunta man kayo sa Canada or may bala kayong pumunta or papunta na kayo, consider nyo kagad kumuha ng lisensya pagdating nyo dito. Kumuha kagad kayo ng license. You get your first your class 7 license, student license. Then if you have your Philippine driver's license with you, dalhin nyo yun, i-surrender nyo sa registry office dito. Tapos after 1 week, mag-take kayo ng road test. Challenge kayo ng road test para sa class 5 yung lisensya. Yun na yung lisensya talaga na pwede kayo mag-drive ng solo. So, yun. Sa lahat ng mga tao dyan sa Pilipinas, miss ko na kayo. Miss ko na mag-rides. Miss ko na mag-motor. So, yun. Shoutout sa HCNP, Honda Click Nation Philippines Laguna Chapter, sa aming CH na si Sir June, sa mga kumpare ko, kay Paps Abel, kay Paps Homer, kay Paps Aaron, kay Paps Vic, ayun, mga kumpare ko. Shoutout sa inyo. Ingat kayo lagi. Ride safe. Lagi magdarasal. So yun, kita-kits tayo pagdating. After 5 years siguro. Ay, nako. Sa laki ng pamasahe siguro after 5 years. But let's see. What God will give to us. Kasi nakaingad ng nasa Diyos ang awa na sa taong gawa. So I believe na tinutulungan kami ni God kasi tinutulungan kami. Ibig sabihin, may dahilan ng lahat. May dahilan bakit ako kumuha ng lisensya. May dahilan kung bakit kumuha kami ng sasakyan. May dahilan yan. We know. So, we need to prepare lang for the worst kung meron man. But, kaya natin yan. Nandito na tayo eh. So, pag nandito tayo, pababayaan pa ba natin? So, yun. Good day sa inyo. Ride safe. Always pray. Love your family. Love your wife. Peace.